Yung kalusugan ng Pangulo, that also affects foreign investors. Kasi kung ako foreign investor, may teka muna, hindi natin tiyak kung saan papunta ang polisiya dahil anong mangyayari kung may hindi magandang nangyari sa namumuno, magkakaroon ng panibagong leadership, magbabago ng polisiya. So wait and see muna tayo. Kaya yan, nakita natin. Itong issues about health ng ating presidente, this will have a snowball impact sa foreign direct investment natin for at least sa first quarter nitong 2026. Yung kalusugan ng ating Pangulo, parang mas nagkakaroon na ng mas maraming issue. Definitely magkakaroon ito ng adverse impact sa lagay ng ating ekonomiya itong at least probably itong first quarter of 2026 baka up to the first half of this year. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom, isa pong ekonomista, si Dr. Michael Batu. Doc, good morning. Jade at Admar po muli inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning sa inyo dyan, Admar and Jade. At good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, unahin lang natin itong narinig nating balita, Doc. Lumago sa 4.4% ang kabuuang ekonomiya ng bansa sa 2025 matapos nga na maitala ng 3% na gross domestic product sa bansa noong huling quarter ng 2025. Ano po ang reaksyon po ninyo dito? Well, ito'y pinakamababa na paglago ng ating ekonomiya sa labas ng pandemya. Kasi kung maalala nyo mga kababayan, nung pandemic, diba, bumagsak talaga yung ekonomiya natin. Meron talagang reason yon kasi nagkaroon talaga ng pandemic. Pero kung iaalis nyo po yan sa datos, kung pansamantala, sige, isang tabi po natin, itong mababang paglago ng ating ekonomiya ay maihahalin tulad ito nung 2011 pa. Matagal na talagang bumaba yung paglago ng ekonomiya. And hindi lang yon. Kung titingnan niyo po yung paglago ng ekonomiya for the whole year, sa buong taon, ang naging paglago ay nasa 4.4% lang. At yung target ng gobyerno sa economic growth for 2025 nasa somewhere between 5.5% to 6.5%. In fact, naibaba pa nga yan. Yung original target niyan, mga kababayan, mas mataas. So binababa nila ng binababa yung target. At hindi lang yon. Binababa na nila binababa, hindi pa rin nila na-achieve yung target. At hindi lang yon, magkakasunod na ilang quarter na at ilang taon na hindi na-meet ng gobyerno yung kanilang target. So, ang aking reaction dito is talagang nakababahala ito. Kasi ang nakikita ko po dito ay ito'y evidence ng hindi maayos na pagmamanage ng ating ekonomiya. Kasi alam nyo, yung economic growth, mga kababayan, sa aming mga economists, ang tawag namin dyan ay outcome variable. So pag sabing outcome, yan yung kinahinatnan. So ibig sabihin, kung yan yung kinahinatnan, may mga proseso na nag-lead dyan sa outcome na yan. So kung nakita natin na ang paglago ay mababa, that says a lot kung paano minamanage ng gobyerno yung ekonomiya. So magbuhat sa pagtataya ng budget, sa pagmimili ng mga proyekto, pag-approve, nandiyan na yung sa issue ng graft in corruption, yung pag-welcome ng mga investor, turismo, lahat. Makikita ninyo na ganyang kaliit lang ang inilago ng ating ekonomiya na sumasalamin ito kung paano pinatatakbo ang ating bansa, in terms of the economy. And ito pa pala, kung titingnan ninyo yung pinanggalingan nitong growth na to, kasi kung iisa-isahin po natin, merong mga iba-ibang pinanggagalingan. So nandyan yung paggastos ng mga households, nandyan yung investment, nandyan yung paggastos ng gobyerno. Kung susuriin nyo ng mabuti yung datos, mga kababayan, makikita ninyo na yung consumption spending natin ay muted. So ibig sabihin ng muted, yung mga kababayan natin, hindi sila talaga gumagastos ng malaki. Kumbaga, yung mga malalaking purchases, kagaya ba, kung bibili ka ng sasakyan, pinagpaliban mo muna, o bibili ka ng mga gadget, o kaya bibili ka ng mga bagong electronics, o kaya appliances, o kaya gamit sa bahay, pinagpaliban muna. Kasi nga, ang mga kababayan natin, yung mga may pera na kayang mag-purchase ng ganyang kalalaki, nag-aantay muna sila kung anong mangyayari. Ganon din sa kaso ng mga investors. In fact, nakita naman natin na yung ating foreign direct investment bagsak. Mas mababa ngayon kaysa noong mga nagdaang taon.
Kasi nga, nakikita ng mga foreign investor na medyo nag-aalangan sila kung mag-i-invest ba sila sa Pilipinas kasi nga sa nangyayari sa gobyerno sa ngayon. Hindi lang yon, lahat ng ito, may epekto ito sa bottom line ng mga negosyante. Kasi alam nyo, yung mga negosyante at napakarami dyan, yung mga maliliit lang. Yan ang mga nag-employ ng marami sa ating mga kababayan, nililikhayan ng trabaho. Nagkakaroon ito ng impact doon sa kanilang kita. At kapag lumiliit ang kita ng mga nagninegosyo, ang mga kababayan natin, yung household spending mo muted. And then, di lang yon, yung government spending. The government spending is about 20% of our GDP. Dahil nga dito sa issue ng flood control, ang nangyari, marami sa mga project, kumbaga, kumbaga standby muna, pending the investigation. At nagkaroon ito ng impact sa spending ng gobyerno. Kaya nakita natin na nagkaroon din ng pagbagsak, no, sa spending. At ito pa pala, Jay, before I pass it to you, ang isa pa nakakabahala dito is fourth quarter ito. Normally, ang fourth quarter sa buong taon, ito ay may pinakamataas na growth among the quarters. Alam niyo kung bakit? Kasi holiday season yan, mga kababayan, di ba? Pag nakatanggap ka ng 13th month, gagastos ka. Bibili ka ng pangregalo, no? Maghahanda ka. Ang nangyari is, hindi nag-materialize yung spending as a result of the holiday season. Kumbaga, yung inaasahang paglago ng spending dahil just seasonality effect, hindi natin nakita yan. At also, fourth quarter usually, dyan inihahabol ng gobyerno yung spending for the year. Hindi rin natin nakita yan. So kaya hindi na rin ako na-surpresa na naging 3% lang yung paglago ng ekonomiya na yan. Yan na yan, signus na yan kay Marcos Jr. na dapat siya'y gumalaw-galaw na, no? Magpakita sa tao, no? Magpakita ng pamumuno, ng leadership, paano kumbaga, how to turn things around sa ating ekonomiya, Jay. Yung sabi nga nila, Doc, malaki ang epekto ng sunod-sunod na bagyo at flood control controversy sa negosyo at konsumo. Sa datos na ito, alin po ba ang mas tumimbang sa inyo? Yung climate disruptions o yung tinatawag nating governance issues? Alam nyo, ang ating bansa, lagi tayong dinadalaw ng bagyo. And there are years na kung saan na mas marami pang bagyo na dumaan kaysa nitong nagdaang taon. And yet, yung growth ng ating ekonomiya ay hindi ganito kababa. So, bagamat hindi natin pwedeng i-discount yan, no, na definitely nga may epekto yung mga bagyo. Totoo naman yan. Kaya lang, mas matimbang pa rin dito yung issue about graft and corruption, yung issue about governance, yung issue about how accountability is, no, sa ating mga opisyalis. So, kumbaga, kasi ang epekto nito, Jade, may multiplier effect to eh. So halimbawa, kapag ang investor nag-alangan kasi nakita nila na nandyan yung issue ng flood control, nandyan yung issue ng di umano, paggamit ng ipinagbabawal ng gamot ng ating Pangulo. At ngayon, nandyan pa yung issue ng diverticulitis, no? Yung kung ano-ano pang mga posibleng komplikasyon kung meron man, noong kondisyon na yan. So, kumbaga, yung kalusugan ng Pangulo, that also affects foreign investors. Kasi, kung ako, foreign investor, may teka muna, hindi natin tiyak kung saan papunta ang polisiya dahil anong mangyayari kung may hindi magandang nangyari sa namumuno. Magkakaroon ng panibagong leadership, magbabago ng polisiya. So, wait and see muna tayo. Kaya, yan, nakita natin. And in fact, Jade, no, itong issue sa kalusugan ng ating Pangulo, ina-expect ko ito na magtutuloy ito hanggang sa first quarter nitong taon ng 2026. Kasi nakita natin yung issue about pinagbabawal na gamot, that became prevalent nitong nagdaang taon hanggang sa ngayon. And then nadagdagan pa nitong tungkol sa diverticulitis. So kumbaga, ang basa ko dito is itong issues about health ng ating presidente. This will have a snowball impact sa foreign direct investment natin for at least sa first quarter nitong 2026. Kaya itong growth na nakikita natin, no, na 3%, sahan natin na baka mga ganyan around din yung growth na makikita natin for the first quarter of the year in light of the governance issues, no? Wala pang mga malalaking isdang napapakulong. Yung mga alam naman natin na mga mastermind ng flood control,
malaya pa rin, no? They're out and about. So kumbaga, yung mga alam natin na dapat makulong, hindi pa nakukulong. Yung kalusugan ng ating pangulo, parang mas nagkakaroon na ng mas maraming issue. Definitely magkakaroon ito ng adverse impact sa lagay ng ating ekonomiya itong at least probably itong first quarter of 2026 baka up to the first half of this year, Jade. Opo. At bukod dyan, doon sa pagbagal, bumagal nga sa 3% ang GDP sa ika-4 na quarter ng 2025, Doc. Bumagsak din po yung domestic demand growth na nasa 0.7% sa fourth quarter. So ano ito, domino effect din. Kung babagal yung yung GDP natin, ganon din babagsak din po yung demand growth po natin, Doc, domestically. Yan yung sinasabi ko kanina, Jade, na nagkaroon ng pag-decline ng household spending. Kasi ano yun, bahagi ng aggregate demand. Yung household spending, yung mga investment, yung government spending, bahagi ng aggregate demand. So nangyari dyan is nagkaroon ng pag-contract ng paggastos. Actually, ang pinaka punot dulo nito, Jade, yung paggastos. Kasi alam mo, para magkaroon ng paglago ng ekonomiya, kailangan gumagastos ang tao. Ngayon, pagka hindi gumagastos, problema yon. So kailangan mag-come up ka ng mga polisiya para magkaroon ng para ma-induce, no, na mag-spend ang tao. Sa lagay ng ating politika sa ngayon, nag-aalangan ng tao at pati yung mga negosyo na gumastos. So kumbaga, nakikita na natin dito yung pinaka-effect, no, ng issue ng graft corruption, sa flood control. Sama mo na yung overall mismanagement ng ekonomiya. Nandyan na rin yung issue about yung kawalan ng disiplina sa paggastos, yung lack of fiscal discipline na tinatawag natin. Lahat na yan, nagsama-sama na yan. At ang nakita natin dito, yung pinaka-main effect nito is yung pag-decline ng spending, which is nakababahala. Kasi alam mo, Jade, kapag bumababa ang spending, nagkakaroon ng pagbagsak ng paggastos. Yan ang, sa mga malalaking ekonomiya, yan ang daan papunta sa recession. So hindi maganda yan. Ano? In fact, nung sa ating bansa, nagkaroon na rin tayo ng ganyang sitwasyon noong early 1980s. No? Nagkaroon na tayo ng ganyang sitwasyon na kung saan na bumababa ang spending. So kumbaga, sana hindi na ito maulit kasi kapag ito nangyari, ang mangyayari dito, Jade, is babagsak talaga ang ating ekonomiya, no? Kakaroon ng problema sa inflation, maraming mawawalan ng trabaho, hindi maganda, no, na mangyari ito, Jade. No? Kung ako ang economic advisor ng ating Pangulo, magre-recommenda kaagad ako ng mga pulisiya na para ma-i-induce, no, ang paggastos ng tao. So yun yung kinakailangan na mangyari ngayon, gumastos po. No? At least yung first quarter magkaroon ng paggastos. Kasi normally yung first quarter mababa ang spending niya. Pero if the government can come up with a suite of policies or package, no, na kung saan na para ma-induce ang tao na gumastos, maganda yun. Kasi yun yung nagiging problema ngayon. Hindi gumagastos ang tao. Magukulay pa sa kay Partner Admar, Doc. So ibig sabihin kung magkakaroon po ng mga bagong polisiya ang administrasyon, possible ito pansamantala lamang at hindi naman magkakaroon ng pangmatagalang epekto po nito sa paglago ng ating ekonomiya. May mga polisiya, Jade, maganda na bring up mo yan. May mga polisiya na may mga short-term effect, may mga polisiya na long-term. So halimbawa kagaya ng halimbawa yung sa kaso ng mga ayuda, alam naman natin na napupolitika yan, pero alam din naman natin na itong mga ayuda short-term lang yung epekto niyan. So halimbawa nagkaroon ng kumbaga, gusto mo na gumastos ang tao, yung gobyerno ang gagawa ng paraan para gumastos kayo. No? Ganun yung short-term, bigyan mo ng ayuda. Pero alam naman natin na hindi magandang programa yung ayuda kasi nga sa kaso sa Pilipinas, napupolitika yung pamamaraan ng pagdidistribute ng ayuda. Yung konsepto actually ng ayuda, ano naman siya kung hindi siya napupolitika, maganda yung konsepto. Ang problema yung pamamaraan ng distribution ng ayuda, yun ang napupolitika sa ating bansa at nahahaluan na ng graft corruption. Yan yung sa short term, Jade. Yung sa long term, kagaya ng suhestyon halimbawa ni Congressman Leandro Libiste na kung saan ibababa mo ngayon yung VAT rate halimbawa from 12% to 10%. Ayon sa mga pag-aaral ng mga ekonomista, Jay,
kapag ka ikaw ang ekonomiya rather is nag-implement or nag-impose ng pagbaba ng buwis, tawag natin dyan tax cut. Tax cuts often induce spending. Kasi ang nangyayari niyan, kapag ka binawasan mo ang buwis, yung pera na natira sa'yo, na imbis na ibabayad mo sa buwis, you can spend that somewhere else. So, kumbaga, kapag ka nag-tax cut ka, ano yan, that gives immediate relief dun sa mga maaapektuhan. At alam naman din natin sa kaso ng value-added tax, broad-based yan. So kapag ka nag-tax cut ka, kahit 2% lang, magkakaroon ka agad ito ng epekto sa spending na yun yung kinakailangan mangyari sa ngayon. In fact, sabi ko kanina, Jade, no? O ako nag-a-advise sa Pangulo, isa ito sa mga ire-recommend ako which is to cut taxes sa paggastos. No? Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ngayon talaga, Jade. No? Kailangan gumastos ang tao para yung paglago ng ating ekonomiya ay bumalik doon sa level na dapat na nandun siya. At yung tax cuts na yan, pwedeng maging permanente yan. So kung permanent solution yan, may mga multiplier effects pa yan over the long term, Jade. Kasi kapag ka gumastos ang tao, makakaroon to ng epekto sa paggalikha ng mga produkto ng mga maliliit na negosyo. Mag-e-employ sila ngayon ng tao, magdadagdag ng mga manggagawa. Ang laki ng balik niyan sa ating ekonomiya kapag ka nag-impose ka ng mga ganyang klaseng polisiya, halimbawa ng mga kagaya ng tax cuts, Jay. Magandang umaga, Doc. Si Admar po ito. Dito tayo meron tayo ipapakita. Ito'y galing mismo sa Philippine Statistics Authority na datos, no? Ito yung takbo ng ating ekonomiya simula 2018 to 2019. First quarter, yung pinaka nasa kaliwa ng screen nila, ay makikita natin yung datos, no? Ito'y pre-pandemic po. Ito po'y datos mula sa Philippine Statistics Authority at nakita natin na nag-umpisa sa 5.1 yung nasa pinaka left side ng screen sa datos po or sa data. At nakita natin, bumaba ito noong panahon ng pandemya. Baka magtataka sila, panahon pa rin po yan ng Duterte administration na lagapak yung ating ekonomiya, which is lahat naman ata, no? Pero kapansin-pansin, noong niluwagan na yung restrictions, nakaahon na yung Pilipinas, sumipa na at mataas na yung trend. Pero kung mapapansin natin, noong pagpasok ng bagong administrasyon, parang bumalik tayo sa before pa, sa pre-pandemic, no? Yung nasa datos na 2018 to 2019, Doc. Ito po ba'y masamang pangitain? Dapat bawing-bawi na dapat tayo after ng pandemic. Kasi nabanggit din ng ilang mga nakapanayam namin na nawalan ng napagkaitan ng 2 taon ang Duterte administration nga dahil nga dito sa pandemya na paganoon na sana yung ating ekonomiya po, Doc. Yung chart na yan, Admar, no? It illustrates several things. Number one, after nung pandemic, meron tayong tinatawag na base effect. So yung base effect, ibig sabihin, since nanggaling tayo sa mababa, talagang asahan natin na kapag nag-bounce back yan, taas. At over several quarters, yung base effect na yan, mawawala yan. So kaya kung makikita ninyo, nung panahon ni FPRRD, no, after the pandemic, medyo yung paglago natin, nagsistabilize siya. Kasi bumabalik na siya dun sa dapat na kalalagyan niya. Ngayon, ang CSTA ito, nung pumasok na si Marcos Jr., kung makikita ninyo yung takbo ng growth figures natin, nag-stagnate. So ano ibig sabihin na nag-stagnate? Nag-flat siya. So ibig sabihin nag-flat, nasa 5.3, nasa 5.5, kumbaga lumalaro lang siya doon. At every quarter na yan, mga kababayan, hindi nila na-meet yung kanilang growth target. Kasi every quarter dyan sa datos na yan, Admar, mga kababayan, may target yung gobyerno dyan. No? Meron silang pinapublish na annual target, pero meron din silang quarterly na hindi nila pinapublish na target. Meron yan. Every quarter, hindi na-meet yung target. And then of course, kung every quarter, hindi mo na-meet yung target, sa buong taon, hindi mo talaga na mamimit yun. At yun nga yung nakita natin. Every year, yung kanilang annual target, hindi nila na-meet. So yun yung unang, ikalawang feature ng datos na nakita natin. Kasi yung unang feature, sinabi ko, is yung base effect. No? Yung ikalawa, yung stagnant. Ito pa, Admar, ikatlo, pinaka-nakababahala dito sa chart na to. Kung titignan ninyo yung huling 4 na quarter, no, nasa 5.4, 5.5, tapos bumababa na siya, nag 3.9, nag 3.0,
makikita ninyo merong momentum ito eh. Sa growth studies at sa pag-aaral sa paglago ng ekonomiya, meron kaming tinatawag dyan na momentum. So yung momentum na yan, kumbaga, iba mga kababayan ba, meron kang bola, no? Tinulak mo yung bola. Depende sa puwersa ng pagtulak ng bola kung gaano lalayo yung bola na yon mula sa'yo. Siyempre kung mas malakas, mas malayo. Kung mahina, mas malapit lang yung tatakbo ng bola. Ganon din sa paglago ng ekonomiya. Kung makikita ninyo yung inertia, yung momentum na yan, pababa ng pababa. So ang tanong is, saan magsesettle ito? So kumbaga, nasa 3% na tayo. Aba, hindi naman malabo, baka maging 2% yan at baka mag-negative pa yan at sa darating na quarter. So ang tanong is, outside of the pandemic, magiging negative no, yung ating growth, nakababahala yan. Sa palagay ko, mangyayari ito kung hindi talaga ma-address itong issue ng pamamahala sa ating bansa. So nabanggit ko kanina, no, compounding factors yan. So yung sa flood control, lack of fiscal discipline, yung pagpapabor sa mga kaibigan, no, cronies, nandyan yung issue ng smuggling, lalo na sa sektor ng agrikultura. Nakikita yan ng tao, nakikita yan ng investors. At ngayon isa sa mga malalaking issue, Admar, is yung mismong kalusugan ng presidente. So hanggat hindi na-address itong mga to, asahan natin no, na itong paglago ng ating ekonomiya, magiging mas mababa pa ito ng magiging mas mababa. At yun ang nakababahala kasi tandaan din natin, isa sa mga aspirations ng ating bansa ay marating yung tinatawag na upper middle income status. Kung ang quarterly growth mo lumalaro ng 3%, 4%, malabong-malabo na by the time na matapos yung termino ni BBM ng 2028, mararating natin yung level na yan. Inaasahan ko na mararating yan baka 2032 or baka 2040 at 3%. So kumbaga, kailangan talaga sa mga economic managers ng ating bansa, kailangan ma-address ito dahil 3% growth is very alarming considering yung mga neighbors natin at nasa 6%, nasa 7%, tayo nasa 3%. Anong nangyari? Alam naman natin kung anong nangyari. Opo, Doc, may isa pang graph ang Philippine Statistics Authority na sa panahon naman ito, talagang whole duration ng panahon ng kasalukuyang administrasyon. No? At mapapansin dito, 21, 2022, so kumbaga basically yan yung 22, 23, 2024 at saka 2025, no? So kalagitnaan nasa third quarter ata, no, yung masasabi nating sa Marcos administration nga kasi nagpalit kalahati na ng taon bago pa man nagkaroon ng pagpalit ng administrasyon, mataas na yung ating economic growth. Sa first quarter ng 2022, nasa 8.1, tapos 7.5, tapos pumalit siya, 7.7, and tingnan natin dito yung fourth quarter. Kada taon, no? Kung saan, noong 2022, umabot sa 7.1 ang fourth quarter. 2023, 5.4 ang taas na ang paglago nito. And sa fourth quarter din, ng 2024, ganun din, no? 5.3 at tuluyang bumagsak 3. Doc, yung mismong ano. Kumbaga parang nasasayangan po kayo na itong mga panahong ito sana yung pambawi sa isang buong taon po, Doc. That is correct, Mar. Nabanggit ko yan kanina nung sa tanong ni Jade, no? Na kung saan yung fourth quarter, dyan humahabol ang spending ng ating ekonomiya. Diyan humahabol yung spending din ng gobyerno. So kumbaga, yan yung panahon na dapat gumagastos ang tao. So kumbaga, sayang talaga. No? Napakaraming nasayang dito na opportunity para tumaas ang paglago ng ating ekonomiya, Admar. At nakita naman natin na muted ang spending. So ang question dito sa ating gobyerno is, anyari? Diba? So what has happened? Is it really the issue of graft and corruption? You know, is it the issue of economic mismanagement? Is it the issue of lack of the right set of policies to induce consumption? Ito ba dahil na inaway natin ang China kaya ngayon yung mga Chinese investors ayaw na sa atin? Kasama yan sa mga issue
pati yung mga tungkol kay Donald Trump, no, yung nangyayari sa global issues, no, yung geopolitics, nakakaapekto yan. Sama mo pa yung mga bagyo. Kumbaga, ano yan eh, maraming confounding factors yan. Pero sa nakikita ko dito, Admar, ang pinaka talagang highlight dito among the different issues. Kasi, alam mo, lagi naman tayo may bagyo. Di ba? Si Donald Trump, ilang pangalawang termino na niya yan. We've had Donald Trump before. Ngayon, nandiyan si Donald Trump. Yung digmaan sa Ukraine, that has been happening for a while now. So, kumbaga, anong bago? Ang nakita natin dito is yung issue ng graft in corruption, pamumuno, at yung kalusugan ng ating Pangulo. Yan yung nakikita ko na mga importanteng issue na nakakaapekto sa desisyon whether or not kung mag-i-spend yung mga actors na ating ekonomiya, yung households, no, yung investors, yung mga businesses, kung mag-i-spend sila sa ating economy. Ang basa ko dito, definitely, itong mga factors na to, they really influence yung spending sa ating bansa. Admar, ito, maidagdag ko pa ha, di ba magkakaroon ng balasahan sa kabinete, no? May mga nagsasabi na niya, may mga kumakalat na mga rumors diyan, ano, na magkakaroon ng balasahan. I won't be surprised na rin if some, if not all, of the economic team ng ating presidente baka magkaroon ng balasahan. Bakit? Based on this data, kapag ka hindi pa binalasa yung economic team na yan, I don't know what to say about the current government. Because with these numbers, this is an indication, no, na kumbaga, yung mga economic managers natin, they're not doing what they should be doing. Diba? So, kung akong presidente, no, this is to me performance indicator ito. Look at how where our economy is going. Anong ginagawa ninyo? Diba? So, kumbaga, I won't be surprised if the economic team mapasama rin sila sa balasahan na yan ng gabinete, Admar. Opo, dito naman tayo sa isa sa mga pinunto na sa report po ng PSA, ang isa sa mga kontributor ng paghatak o pagbaba ng atin pong ekonomiya, paglago ng ekonomiya sa ika-4 na quarter ay ang industry sector. 0.9% ang naitala na pagbaba nito noong fourth quarter 2025. Kapansin-pansin dito, Doc, no? Construction ang nababanggit dito, which contracted by 7.1% was the main contributor to the industry's decline, driven by the 41.9% drop in the general government capital formation in construction noong ika-4 na quarter na ang taong 2025. So, maaari na ba nating iugnay ito dahil nga dun sa issue ng corruption, marami din ang mga natenga or sa i-implement ng construction. And siguro, kasi nga may mga issue ng ghost projects, walang nakitang paggastos din, Dok. Yeah, actually, since nga yan ay ghost project, napunta na lang sa graft in corruption, napunta na yan sa inefficiency sa tinatawag natin. So, nasayang na pera na yun. Pero kung titingnan nyo rin sa datos, mga kababayan, sa construction sector ng ating bansa, malaking porsyento dyan ay public spending. So, kumbaga spending ng gobyerno mismo. At yung sinasabi dyan na decline ng almost more than 40% decline ng government capital formation, definitely naka-epekto ito sa spending ng gobyerno. And lalo-lalo na sa sektor ng construction. Kaya makikita po ninyo na talagang ang isa sa mga malaking humila pababa. No? If not, ito yung pinakamalaking humila. Pababa ng spending natin is coming from construction. Ito yung mga natenggang project, Admar, as a result of the flood control investigation. Kasi we're talking about billions, if not trillions of pesos na in terms of if not delayed spending, baka canceled or spending that has been put on hold because of the investigations. So, which brings into the issue na dapat din bilis-bilisan ng ating gobyerno yung pag-iimbestiga, no, yung pagre-resolba ng mga kaso na yan. Kasi the longer na maghihintay tayo, the more na magsasuffer ang ating ekonomiya. So, the more na, kumbaga, tinatagalan nila yan, dinay-delay nila yan, ano, at yung mga project na-standby lang, yan ang nangyari. Ito pala, Admar, no? Idagdag ko rin. Maalala mo, Admar, meron diyang mga project na mga napunta sa program. Hindi ba sa may mga malalaking infrastructure project dyan
na dahil napunta sa unprogram, na-delay yung construction na dapat sana halimbawa may mga matatapos na dyan, mga darating na buwan o darating na taon, ang nangyari na-delay ng na-delay. Yan din ang epekto ng pagdidelay ng mga construction project na yan. We are seeing now the impact of fiscal mismanagement because remember, many of these projects ay merong kapartner ito ng mga ODA assistance, yung mga ODA assisted project. At alam naman natin nangyari nung 2025 budget, meron diyang mga allocations na napunta sa unprogram. Kaya nagkaroon ng delay. Yan na po ang naging epekto mga kababayan. Kitang-kita na, bagsak ang ating ekonomiya. 3% growth. Ang ating mga kapitbahay nasa 6%. So ano na? No? Kumbaga, ano pa ba ang kailangan nating ebidensya to say that our government, is not doing its job in terms of taking good care of its finances, no, na gumastos ng maayos, patakbuhin ng matino ang ating ekonomiya. Ito na nakikita natin mga kababayan. Ito na 'yon. Kumbaga sa Admar, kumbaga sa estudyante, ito na yung report card. At nakita natin, yung inilago ng ating ekonomiya 3%. No, so kumbaga hindi ito mataas, no, mababa ito at hindi ito dapat yung kinalalagyan natin sa kasalukuyan na nagre-reflect yan na talagang hindi maayos yung pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Opo, Doc, itong nakikita ngayon natin na graph, no? Ito ay sa kabuuan sa industry sector kung saan andyan na yung construction, electricity, pati na rin sa manufacturing kung saan makikita natin dito bumaba ng kumbaga hindi siya tumaas kung di negative yung naitala niya. Kung makikita natin, way back 2022, first quarter, umabot pala tayo ng 10. At sa huling quarter ng 2022, umabot tayo sa 4.5. Pero kapansin-pansin na parang halos every year, mas mataas pa nga tayo last 2024, 4.5. No? And dito naman, kung ready na yung next graph natin, ito naman yung nababanggit natin na kanina po, Doc, na government final consumption expenditure. Kung ready na yung next natin na pinadala na tawag nito, na isa pang graph, no, kung saan makikita natin yung mismong pagbaba ng paggastos ng gobyerno, no? In fact, noong 2022 and to 2023, which is 2023, nag-negative din tayo. Tapos, kapansin-pansin, ng first quarter ng 2025, abay, napakalaki ng ating ginastos po, Doc. Siguro mahabol yan. Ito ba'y dahil sa papalapit na yung election during this time? Kaya ang laki ng gastos sa first quarter po, Doc. Well, unang-una, ano ba yung mini-measure dyan, Admar? So is that government spending? Yeah, I think it is, right? So Government final consumption Yeah. expenditure, tama po. yes, so that's no surprise, no? Given the amount of corruption that has happened, this is a 2025 budget. Much of that growth actually went to the pockets of politicians. Yun yung nangyari dyan sa growth na yan. Yan yung klase ng growth, Admar, na hindi naramdaman ng tao. No, yung inilago na yan na almost 20% growth, no? But ang punto dito is tayo ay headed na to another election, Admar, which is yung sa 2028. And expect din natin na magkakaroon din ng ganyang trend, no? Pag merong mga papalapit na election, actually depende rin, Admar, sa election. Kasi if the leadership wants to use the budget as a way or as a political tool para sila'y manalo sa eleksyon, ganyang klase ang nakikita natin. Magkakaroon ng aberration sa budget. That is an aberration. Out of nowhere, makita mo close to 20% ang inilago. In fact, dapat yan, nasa mga 10% lang. No? Kung i-average out mo yan, nasa mga 8 to 9% lang dapat yan. Biglang dumoble, no? From 9, naging 18%. So, that is an abnormality. And I suspect na itong inilago na yan ng government spending at that time, we may attribute it to ayuda. No, yan yung, Admar, yan na yung mga ayuda mo. Yan na yun. No, yung inilago na yan na 20%, much of that is galing din yan sa mga assistance na napunta sa
sa ating mga kababayan na nagamit sa pamumulitika. So, kumbaga, yan yung sinasabi, Admar, ng mga eksperto na kung saan ganito yung klaseng spending na hindi nagta-translate into economic growth. Kasi alam mo, Admar, kung itatabi mo itong chart na to doon sa paglago ng ekonomiya na pinakita natin kanina na galing sa PSA, kung itatabi mo siya, no, side by side, makikita mo na halos walang relasyon ang spending sa paglago ng ekonomiya. Kasi nangyayari sa atin is because of government inefficiencies, no, napupunta lang sa mga ghost projects, yung mga proyekto, no, napupunta lang sa nakaw, hindi nagta-translate into economic growth yung paggastos ng gobyerno. So, kumbaga, I won't be surprised, no, kasi nga hindi naman nagbabago yung pamamaraan dyan sa Pilipinas in terms of how the leaders spend people's money. Opo. Mauulit lang at mauulit yan. Kaya dapat bantayan natin yan. Kasi pagdating ng 2025, no, ipapasok 2026 to from 2027 to 2028, magkakaroon tayo ng isa pang eleksyon. Asahan natin that we might actually have a repeat of what happened in 2025, mga kababayan. Opo, isingit ko lang, bago lang doon sa OFW remittance, no? Kasi nabanggit natin kanina, nabanggit niyo po kanina, Doc, no, yung epekto ng medyo pagbabawas, lalo na doon sa mga key projects, yung mga malalaking proyekto, nabanggit mo, yung mga ODA, yung mga foreign assisted na mga proyekto po, which is nangyari yan, 2025, marami na mga nagre-reklamo niyan. And sa 2026 budget, ganun din. So ibig sabihin ba nito na maaring maulit-ulit ang ating takbo ng ekonomiya, same din sa taong ito, sa mga naitala natin last year? Yan yung sinasabi kong momentum, Admar. Yan na yung momentum. Magtutuloy-tuloy yan kasi kung hindi nag-change ng course yung polisiya, kumbaga parang sa bangkayan, mga kababayan, may nagtitimon eh. Ang nagtitimon ng bangka is yung presidente. Kung ang direksyon natin ay headed tayo towards negative growth at hindi binabago yung direksyon ng timon, definitely we will be headed into that direction. At yun nakikita natin sa datos, no? Makikita niyo yung graph ng GDP growth natin, yung momentum niyan, pababa ng pababa. So kumbaga, kung ikaw ang bankero, kailangan i-adjust mo yung timon mo, ilalayo mo yan dun sa papunta sa negative growth. Sa nakikita natin ngayon, no, yung takbo ng budget, no, for 2026, we're still seeing the same playbook that is being used, no? Itong sa kaso ng mga ODA-assisted projects na napupunta sa program that causes delay in infrastructure spending. Kita naman natin sa kaso ng ICI, no, mag-iimbestiga pa rin. Yung mga dapat na makulong, na alam naman nating mastermind, they are still out there. So kumbaga, walang nagbago. Kaya I would expect na yung growth natin will continue to slide even further unless radical things will happen, o unless na talagang mag-change course ang ating gobyerno in terms of how they're doing policy. Pero sa nakikita ko sa ngayon, mukhang ang ating presidente kasi, he's very non-confrontational eh. Kumbaga parang okay lang sa kanya to. Masabihin niya minsan na, hindi natin papayagan yan. He's saying one thing, pero iba naman yung ginagawa. Hindi ba? So kumbaga, walang nakikitang kumbaga firmness, no, sa ating namumuno. Kasi sa mga ganitong panahon, at lalo na sa ekonomiya, kailangan, lalo na sa kaso ngayon, no, na nag-i-slide down na yung ating economic growth, no, talagang we're headed towards stagnation. We need a leader na firm, no? Kumbaga, kung kailangan nating baguhin yung pulisiya, we have to do it. Sa nakikita natin, they're still using the same playbook. Kaya hindi na po ako masosorpresa. No, kagaya ng sinabi ko kanina na kung tuloy-tuloy pa rin, ganito pa rin tayo, no? We're headed towards negative growth. Sipin niyo mga kababayan, walang pandemic, tapos ang growth mo negative. So, sana naman hindi mangyari yan. Sana naman hindi. Dito naman tayo sa contribution ng mga OFW. Pag-contribution ba ng mga OFW, Doc, may intervention ba ng government yan o talagang labas na ang government niyan? Banggitin ko lang yung datos, no. Ito'y batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas mula January hanggang November 2025. At sinasabi po dito na bumaba yung atin pong
tama ba? O tama. Tumaas ng 3.2% ang remittances na pumunta dito sa Pilipinas from 31.11 billion pesos ng January to November 2024. Tumaas ito sa 32.11 billion pesos, 11 billion na dollars. So nasa mahigit 1.8 trillion pesos ang katumbas nito kung 58 yung dolyar, no. So una muna, Doc, itong mga remittances ng OFW, masasabi ba natin may intervention dito or dahil ba sa gobyerno ito or pagkukusa ito? And nakikita mo rin ba na kung hindi tumaas, kasi nakikita natin sa graph yung pagtaas talaga, no, ng remittances din ng mga OFW. Kung siguro hindi tumaas ito at bumagsak din sila, kung maaring maapektuhan ng husto yung ating economic growth sa Pilipinas. Alam nyo, mga kababayan at saka Admar, yung OFW remittances, no, yan na lang ang nagsasalba sa ating ekonomiya. I think I've said this before, no? Ang ating ekonomiya, nakatungtong yan sa 3 pillars. So nandyan yung domestic production, no, na kung saan nakita naman natin bagsak, no, negative. Nandyan yung turismo. Yung turismo natin, we haven't even recovered the number of tourists, no, na dapat na meron tayo. In fact, imbis na yung mga tourist spot ang pinopromote natin, yung mga namumuno sa Department of Tourism. So, tourism natin, out na yan. Ang nahuli na lang nakikita natin is the OFW remittances. So, kung tatanggalin mo yung OFW remittances, noon pa bagsak na dapat ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya, pasalamat tayo sa mga pinadadalang remittances. Now, in terms of growth ng remittances, yan ay nakadepende, Admar, sa paglago ng global economy. So, halimbawa, ang global economy natin ay lumalago ng mga 3%, asahan din natin na yung remittances would grow by around 3%. Correlated yan, Admar, sa paglago ng ekonomiya ng aggregated economy sa buong mundo. Kasi yung remittances galing yan sa mga ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na sa kaso ng Estados Unidos kasi US pa rin ang pinakamalaking pinanggagalingan ng remittances natin. So kung lumalago ang US economy, asahan natin na lalago din ang remittances natin kasi yan ang pinakamalaking pinanggagalingan. No? Sa ngayon, lumalakas sila, no? Lumalakas ang US economy, ang dolyar lumalakas. Pero siyempre, hindi pa natin masasabi, ano? China is mas lalong lumalakas. So kumbaga, overall, the global economy is somewhat okay, no? So kumbaga, nakakaapekto yan sa paglago ng ating remittances, no? So in terms of domestic policies affecting remittances, as long as wag nilang gagalawin yung remittance. So halimbawa, mag-introduce sila ng mga remittance tax, wag nilang gagawin yan. Kasi yan na nga lang yung huling-huli magsasalba sa atin, igagalawin pa nila. It's also a function, Admar, ng pag-aalaw natin ng mga manggagawa palabas ng bansa. Yung mga tinatawag nating deployments, di ba? So kung marami kang dinedeploy na inaalaw, no, sa Middle East, so pag marami kang dinedeploy, definitely magkarami din papasok na remittances, no? So kumbaga, pasalamat tayo talaga sa OFW remittances kasi ito na yung pinanggagalingan ng spending ng marami sa ating mga OFW families, no? In fact, yung sinasabi natin kaninang consumption spending, most of that comes from remittances, mga kababayan. Kasi ang nakikita ko pa parang pattern, Admar, mabanggit ko na rin. Di ba nung umpisa ng interview, sabi ko, yung mga kababayan natin, nagwi-withhold sila ng spending. So, yung mga malalaking items, kaya mga gadgets, sasakyan, o kaya mga gamit sa bahay ng mga mamahalin, no? Medyo hindi mo na sila gumagastos. Yan yung nakita nating trend. Ang ginagastos nila, yung mga pang-araw-araw, pagkain, di ba? Yung mga necessities, kuryente, renta sa bahay, yung mga pangangailangan. Most of the money that is used to para magastusan yan, no? Yung mga necessities na yan, for many households sa ating bansa, galing po yan sa OFW remittances. So this really highlights the importance, no, of remittances as the last saving grace na lang ng ating ekonomiya, mga kababayan. Just imagine kung wala pa yung mga OFW remittances natin, saan pa pupulutin ang ating ekonomiya, mga kababayan? Banggit mo kanina, Doc, no, yung usapin sa turismo rin. No? Pag-usapan natin ito dahil ito po yung performance ng turismo
sa ating bansa. Tsaka pipili din tayo ng mga kapitbahay natin na bansa like Thailand at Malaysia. No? Sa atin po, umabot po sa 6.5 million ang mga turista. Kasama na rito po yung mga balikbayan. Okay? So sa 6.4 million na mga bisita natin, kasama na yung mga overseas Filipinos na umuwi noong 2025, 5.9 million. Okay? Ang mga bumisita po dito na mga banyaga. Kabilang na raw dito yung cruise passengers at iba pa, no? Pero dito tayo sa ating mga kapitbahay na bansa. Like kagaya dito sa Thailand. In fact, sa Thailand, meron din silang pagbaba, no? Dahil nga sa issue ng kidnapping, dispute nila with Cambodia, meron ding mga unexpected mga earthquakes. So, kumbaga ito yung parang mga masamang, maduming imahe sa kanila, kaya nakikita nila ito yung dahilan ng pagbaba. Pero tingnan natin kung ilan ba yung kanilang bisita noong 2025. Bumagsak na nga ito ng 7.23%. Sa datos po ng Ministry of Tourism and Sports ng Thailand, abay nasa 32.9 million ang mga bisita. Napakalayo sa ating 6.4 million or 5.9 million na mga foreigners po ito, no? 32.9 million ang kanilang mga bisita. Sa Malaysia naman po, kung saan ito po yung may pinakamataas na mga kumbaga turista na pumunta sa kanilang lugar last 2025 ay naitala po ang 42.2 million na mga bisita. Kung sa Thailand bumagsak ng 7%, sa kanila tumaas naman ng mahigit 11%. At ang mga nangunguna pa rin dyan, in fact, ang kanilang mga bisita ay mga kapitbahay lang din dito sa Asia, maliban dito sa Southeast Asia, kabilang na yung mga Chinese na mga turista. Sa atin, ang ating pinakamataas na turista pala dito ay mula sa South Korea, sinusundan ng nasa Amerika. Tapos parang pinakahuli yung mga galing talaga sa China, meron galing sa Taiwan at sa Taiwan and Hong Kong. Tapos yung India medyo hindi umabot ng 100,000, pero sa kapitbahay natin like Thailand at Malaysia, ang daming mga Indians din na pumupunta po doon. So kumbaga kumbaga yung market sa turismo, malaki yung nabawas sa atin po, Doc, at napupunta lang dito sa mga kapitbahay na mga bansa po natin. Alam mo, Admar, no? Bahagi ng paghimok ng mga turista is something that our government should really do seriously. So, halimbawa, si President Marcos, no? Ilang beses pong pupunta yan ng UAE. No? Ang dami niyang beses pupunta doon sa Middle East. Wala man tayo nakikita na translating into visitors coming from that part of the world. So, napunta sila ng ibang bansa. No? He loves to travel, this president. And yet, we're not seeing tourist numbers materializing out of those trips. And then we have a tourism secretary, na nakita naman natin na, kumbaga, yung trabaho niya, hindi nagko-commensurate doon dapat na dami yung turist na pumapasok. So, kumbaga, may problema sa leadership dito, no? Sa tourism file ng ating gobyerno. Tagal ko na sinasabi, no, that the government should reconsider the appointment of a new tourism secretary based on what is going on. Kasi alam nyo, mga kababayan, kung yung ating tourist numbers ay robust, no, kagaya halimbawa sa kaso ng Thailand o sa kaso ng Malaysia, hindi dapat 3% yung naging growth natin for the last quarter or 4.4% for 2025. It would have been much, much higher if we had the sufficient number of tourists that come to our country. Nabanggit mo, Admar, kanina, China. I would suspect, outside of the ASEAN, ang pinakamalaking pinanggagalingan ng turista ng mga kapitbahay natin is definitely from China. And yet, ang ginagawa natin is we're allowing people, kagaya halimbawa ni Commodore Tariela, yung mga ibang mga senators natin, na awayin ng China, no, to say things about bad things about China. So, kumbaga, definitely may mga issues talaga na dapat na pag-usapan, kagaya sa mga
sa West Philippine Sea, no, sa South China Sea. May mga dapat pag-usapan dyan na between Philippines and China para maayos yung gusot dyan without involving other countries. At kung maiayos natin yung ating relation with China, pabalik yung mga turista, Admar, na galing sa bansang yan. And China is the biggest market of them all na pwede nating matap. Kapitbahay lang natin Biggest market for tourism, biggest market for investment. So kumbaga, nandyan lang yan, pero we chose a path of demonizing that country. Ito pa pala nakakatawa dito, Admar, no? Kasi many of our leaders, to make themselves relevant, ginagamit yung issue ng China, no? Nandiyan na kagaya halimbawa nung itong mga akbayan, itong Senator Contiveros, no? So they're definitely using China as a way to make themselves relevant. Lalo na matunog yung pangalan ni Senator Contiveros as a possible candidate for 2028. No, president, no? Narinig na natin yan. So they're making themselves relevant. And yet, many of the oligarchs, who for sure, the oligarchs will be supporting some of these people, are going to China for investments. No, humutang pa sa China. So kumbaga, makikita ninyo that our leaders are doing one thing, the business people are doing another. Sino nagsasuffer? Ang taong bayan. We're not seeing the amount of tourists coming in na sana makakapag-translate ito, Admar, sa trabaho. Maraming trabaho sa sektor ng turismo. At alam naman din natin na ang turismo nag-generate yan ng mas marami pang mga trabaho at benepisyo sa pangkalahat ng ekonomiya. And yet, hindi natin ginagawa yun. What we're doing is we're demonizing a country na potentially, the biggest market for tourism right next door to us. So, kumbaga, ito na yung nagiging consequence ng sobrang pamumulitika dyan sa issue na yan, na nagsasuffer natin. Hindi lang yung ating ekonomiya, definitely the economy is suffering. Yung mismong ordinaryong mamamayan nagsasuffer dahil dyan sa ginagawa ng ating mga namumuno. No? And I think the tourism file alone was completely mismanaged, in my opinion. Kasi if you see the numbers, no, may mga datos na tayong pinakita dyan, Admar, for the last many months pag pinag-uusapan natin itong turismo. We have yet to see the numbers na nakita natin before the pandemic. So before the pandemic, makita natin na mataas yung level, no, ng turista. At to be fair to them, Admar, kasi yung sa kaso ng Thailand, kasi pag pumunta ka ng Thailand at Vietnam, magkakatabi na yan So merong spillover effect yan. So alam mo, kung bumisita ka ng Thailand, Vietnam is right next door, pwede kang may mga land border Sa kaso ng Pilipinas, because we're an archipelago, talagang pupuntahan mo siya. Pero even that argument notwithstanding, before the pandemic, mataas na yung numbers ng turista na meron tayo. And yet, hindi pa rin natin na-achieve yun with the new leadership, no, with the people that are running the show dyan sa Department of Tourism. Opo. So, kumbaga, and I think, it's about time, na dapat, hindi na about time, dapat noon pa yung ginawa ni BBM, na sinisanti yung mga tao dyan sa Department of Tourism kasi palpak talaga, no? Palpak yung pagpapatakbo dyan sa tourism file ng ating bansa. Sa Malaysia, ang pinakamalaking mga turista bilang ay galing sa China, habang sa Thailand naman ang may pinakamalaki nila mga bisita mula sa Malaysia, no? So mga magkakapitbahay lang ang may pinakamarami po na mga arrivals na ito. Pero dito tayo sa ibang topic po, no, Doc, bilang panghuli na lamang po. Ito bang patuloy na pagbagsak ng ating piso ay palatandaan din ng pangit ng ating ekonomiya? And totoo ba na dahil malakas ang dolyar kaya bagsak yung ating piso po? Kasi ito yung naririnig natin mula sa gobyerno. Baka lagi na lang nilang gamitin. Malakas kasi ang dolyar kaya mababa yung piso. Doc, ano po ang nakikita nyo po sa trend natin? A few years ago, I remember Congressman Sandro Marcos saying that, no, the peso is weak because the dollar is strong. No, I mean, to be fair to Congressman Marcos, there is some truth to that, no. However, iba na ang panahon ngayon. Kasi nung panahon ng 2022, nung binanggit niya yan, hindi pa natin nakita kung gaano kapalpak ang pamamahala sa kasalukuyang panahon.
Kasi kapapasok pa lang nila eh. Hindi pa natin hindi pa ramdam ng tao na nabudol sila. It took several months bago na-realize ng tao na nabudol sila. So, iba na yung panahon ngayon. Totally different. And in fact, the reason why the peso is weak is not really because the dollar is strong. The reason why the peso is weak is because there are not many dollars that are coming into the Philippines anymore. In fact, the major source na lang ng dollars or foreign currency that's coming to the country is coming from OFW remittances na pinakita natin kanina. And on average, is growing about 2 to 3% a year. Kumbaga, yung bulk of foreign currency na dapat na pumapasok sa atin, alam mo, Admar, kung saan dapat nanggagaling yan? Galing yan sa foreign direct investment na pababa rin ng pababa. No, makita natin, yung foreign direct investment natin has been declining for the last many quarters. If foreign direct investment is coming in, we would see the peso becoming much stronger. No, hindi yan naaabot ng 60. Baka mga nasa low 50s yan, nasa mga 51 yan, baka mga 49 pa kung maganda, kung malakas-lakas, ano? So, kumbaga, the argument that the peso is weak because the dollar is strong is not true anymore. No, hindi na 'yan totoo kasi may mga reasons na kumbaga na outside of geopolitics and outside of what's happening outside of the Philippines, that is driving yung paghina ng piso. Now, to its core, no, kumbaga kung titingnan mo yung talagang punot dulo nito, ito yung pag-aalangan ng mga investor na magpasok ng dolyar sa ating bansa. Bakit sila nag-aalangan? Kasi nakita nila na yung presidente may problema sa kalusugan. Hindi lang sa pag-iisip. Admar, dati ang issue yung pag-iisip ng Pangulo kasi nga ang suspicion was that he was using pinagbabawal na gamot. No? May mga nagko-call pa nga dyan na mag-hair follicle test. No? Di umano, sinasabi nila na gumagamit ang Pangulo. Pero ngayon may mga ibang issue na. Nandiyan na si diverticulitis. Tapos may kumakalat pa, Admar, na mga na hindi natin alam kung fake news ba yun, no? Na kung saan nagpapakita kung ano yung mga sakit ng ating Pangulo. So, all of this adds to sentiment ng mga investor na ba, teka muna, kung ang kalusugan pala ng ating Pangulo ng Pilipinas, medyo may problema at hindi nila sinasabi kung ano talaga yung medical bulletin. Kasi nasa batas yan, Admar, kapag ang Pangulo ng bansa, merong isyong pangkalusugan, dapat yan isinasa publiko nila yan, dapat transparent, no, kung ano talaga yung sakit. Hindi natin alam kung halimbawa kung yung mga video na yan AI generated. Kaya yung kitang-kita dito mga kababayan, no, we don't know if it's AI generated or AI enhanced, pero makikita nyo that the president has visibly lost weight. Hindi ganyan kapayat si President Marcos in a few months ago. So kumbaga, I think the government or the palace, they have to be transparent in terms of the health of the president. Kasi the more yung tinatago nila yan, Admar, no, the more na kumbaga, ayaw nilang sabihin kung ano talaga yung true state of the health of the leader, that will have an impact sa ating ekonomiya through foreign direct investments. Mag-aalangan ng foreign investor. Kasi, I mean, kung mag-invest ka ngayon tapos magkaroon ng bagong leader, magbago ng polisiya, paano na yung investment ko? So, this builds to this idea about transparency. Hindi lang sa budget, no? Even sa kalusugan ng namumuno, they really have to be transparent. And pag naging transparent tayo, asahan natin, no, kasama yan sa magkakaroon ng magandang epekto sa paglago ng ating ekonomiya over the long term. Opo, Doc, very few questions na lang po tungkol lang po doon sa naging sa Senate resolution laban po dito sa China. Gaano ho ba ito kaseryoso ang alitan sa pagitan po ng mga senador na natin? Hindi ito Commodore J. Tariela ang pinag-uusapan natin. Isang resolution mismo mula sa Senado laban po sa Chinese diplomat. Meron ding panawagang persona non grata. Actually, yung Palawan nagdeklara na daw ng ganoon laban po sa ilang opisyal ng China. At ang China mismo ay nagsalita na rin. Gaano ito kaseryoso, lalo na ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas? At kung magkakaroon man ng economic retaliation, sino ang mas tatamaan? Sino ang mas lugi at panalo dito sa alitan sa pagitan ng Pilipinas sa China? Okay. We have to look at it, Jade,
from the context of politics, ano? Kasi kung makikita ninyo, many of these senators, marami dyan sa kanila, may mga oligarko na mga backers yan. Na may mga oligarchs yan na nagbabankroll ng kanilang mga kampanya. And these same oligarchs, as I've said earlier, go to China to ask for loans. They ask China for money, for investments. They ask China for financial infusion, ng capital para sa kanilang mga negosyo. Or better yet, nagbebenta sila ng mga produkto nila sa China rin. So, kumbaga, the politicians are saying one thing, but yet, follow the money. The people who are bankrolling these politicians are doing another. So, kung tatanungin ninyo, lahat ng ito'y palabas lang. No, this is just for a show to make them relevant. Kasi alam niyo ganito yan. There's the issue of flood control, 'di ba? Yung corruption sa gobyerno, paglago ng ekonomiya 3%. And now there is a convenient way to distract the people from all of these issues, which is China. All I'm saying, mga kababayan, is that China is a convenient way to distract the people from what truly is going on. Hindi lang sa estado ng ating ekonomiya, pati yung pangkalahatang nangyayari sa ating bansa. So China here is being used as a convenient distraction. Believe me, pag nagkaroon ng bagong liderato and magkaroon tayo ng strategic pivot towards China, kagaya halimbawa mga nagdaang administrasyon. When we say strategic pivot, it doesn't mean na talagang we're all out to China. Kumbaga parang foreign policy ni FPRRD. Friends to all, enemies to none. And you will see these same politicians, magbabago yan. They're gonna soften their stance towards China. Now, of course, meron dyan na mga hardliner talaga. Hindi mawawala yan. But there are people somewhere in the middle na sa ngayon lumalaro lang yan sila eh. Because now, ang takbo ng administration, the foreign policy, friendly to the US, adversarial to China, dun sila. But believe me, pag nagkaroon ng bagong liderato and magkaroon tayo ng bagong foreign policy, for example, magkaroon tayo ng bagong perspektibo sa ating foreign policy, expect these people, these same politicians na pumirma dyan, mag-iibayan sila ng direksyon. So, kumbaga, lahat ito, Jade, ito'y politika lang. And this is all for a show to make themselves relevant and also as a convenient way to distract the people from what truly is going on sa ating bansa. Opo. Pero ang investors, foreign investors, ang international community, Doc, iba din yung ano bang mensaheng ipinapadala nito para sa kanila? Well, for one, for Chinese investors, it means wag muna kayo dito. Kasi ayaw namin sa China. We don't want anything to do with China. So, hindi lang investors, Jade, marami tayong mga estudyante na galing China na nag-aaral sa bansa. Wala na halos. Ang daming na-employ niyang sektor na yan sa education. Nung ako'y professor nung araw dyan sa Pilipinas, marami akong estudyanteng Chinese na international student. So, noon pa marami na yan sila. Ngayon halos wala na. Kasi nga, dyan sa ginagawa ng ating gobyerno. Of course, there's the issue of investments. Sabi ko nga kanina na China is a big market. Not just for tourists but also for investment. Sama mo na, Jay, turismo. Diba? So itong mga ganitong klaseng kilos o galaw ng ating mga leader. Ito yung mga galaw na sa palagay ko ay hindi masyadong pinag-isipan. Ito yung mga klaseng galaw na makaka-benefit sa kanila short-term politically kasi nagiging relevant sila na pag-uusapan. Tapos they're doing what the palace wants them to do, di ba, na based on the current foreign policy direction. Also, they're helping the palace to distract the people from the issues na nakita sa graft in corruption, sa flood control, sa ekonomiya. So, kumbaga, nakikinabang ang palasyo, gamitan lang tayo. Pero ang talagang naghihirap dito is the ordinary Filipino, yung taong bayan. Kasi ang daming opportunities na nawala, Jade. Magbuhat sa mga international students, nandyan yung mga turista, nandyan yung mga foreign direct investments, na kung saan na nakapaglikha sana ito ng mas maraming trabaho
para sa ating mga kababayan. Opo. Pero kung sakaling tutuluyan na ganun po, magdideklara ng persona non grata sa ilang mga opisyal at kung may mga bantangan na tanggalin yung Chinese Embassy sa Pilipinas, sino ang panalo at sino naman ang talo? Or dihado? Alam mo kasi itong mga ganitong galawan, kagaya ng pagdideklara ng persona non grata, these are sending messages and signals to the outside community, particularly Chinese investors, tourists, na wag muna kayo dito. So, hindi ito maganda over the long term in terms of really attracting investments and opportunities for our people. No? Ito nga, I mean, kung persona non grata, i-push na lang nila, pasara na yung Chinese Embassy kung talaga kaya nilang gawin yan. No? Kumbaga, inuunti-unti pa nila eh. But I highly doubt that they're gonna be doing that. Kasi nga, as I've said, the politicians are doing one thing, but the oligarchs who are funding them are doing other things. Opo. So, kumbaga, I will leave it at that, Jade. Yes, Doc. At ang talaga nagsasuffer dito, yung mga ordinaryong mamamayan. Opo. Doc, huli na lang, kasi isang Filipino-American businesswoman po ang nagsabing ang bansa daw natin ay possible na papalit sa China bilang Asia's manufacturing hub. Dahil nga po, yung US tariffs ay mataas doon sa mga Chinese goods at marami tayong mga English-speaking po na mga workforce. Ano bang masasabi po ninyo dito? Alam nyo, ganito kasi yan alam nyo, may mga taong misinformed. No? May mga taong misinformed about the economy. Bakit ko nasabi yan? If you were to look at manufacturing sa ating bansa, manufacturing has been the lowest in the last 40 years. Manufacturing used to be around 45% of gross value added ng ating bansa, and now it's only sitting at around 13 to 14%. The lowest in 40 years. Paano mo gagawing manufacturing hub yan kung yung manufacturing mo ay pababa ng pababa? And better yet, yung mga manufacturing jobs, ang gustong gawin nga ng US, ibalik sa kanila yung mga manufacturing jobs na nawala sa kanila. So kumbaga, if you're saying, somebody's saying that the manufacturing jobs will come to the Philippines, that person is totally misinformed. Because the current US policy under Donald Trump is to have these manufacturing jobs that were lost because of yung sinasabi ni Donald Trump na mga hindi magagandang trade deals. The jobs were lost and Americans want those jobs to be back to them. Gusto pa rito sa Pilipinas mapunta yung mga trabaho. I don't think Donald Trump will like that. So kumbaga, again, this is people saying one thing and the Americans are doing another. And don't expect manufacturing coming from the US. Because ang current policy direction ng Estados Unidos is to have these manufacturing jobs come back, bumalik sa kanila. From even yung mga klase ng manufacturing at Jade na ginagawa dyan sa ating kagaya halimbawa ng electronics semiconductors, I would expect over the long term, kasi ang talagang policy ng US over the long term is maibalik sa kanila yan. So how can we be a manufacturing hub if the Americans themselves want manufacturing back? And not to mention, kulang tayo sa infrastruktura to actually induce or incentivize an increase in manufacturing sa ating bansa. Kaya makita mo yung manufacturing na atin is declining. Bakit? Kasi kulang ng investments dyan sa sektor na yan. Opo. Doc, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Kaya always a pleasure to be in your program, Admire and Jade. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Yan po mga kababayan, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ang ating pong nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.